ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagsingkin nga sa isipan nitong si Thea na ginamit lamang siya ni Aldrin upang makapaghiganti dito kay Edward. Lalo pa ngayon na naging wanted na nga siya ng mga kapulisan. Ang taong nagpaniwala sa kanya na may tatanggap pa sa kanya ay heto ngayon. Hindi man lamang alam kung saan pupunta. Wanted na ng mga kapulisan at iniwan pa sa gitna ng kalsada habang umuulan. Naglalakad noon si Thea habang umiiyak. Binangga nga siya ng isang van at tumilapon nga ang kanyang katawan. Nang ma-recover nga ang kanyang bangkay ay agad naman itong inireport dito kay Edward. Nakiusap naman ang kanyang anak kay Edward na kunin nila ang katawan nitong si Thea at bigyan ng maayos na burol. Umiiyak siya at sinabi niya na kung sana pinatawad niya na lang itong si Thea ay hindi sana mangyayari ang bagay na ito. Naiiyak din itong si Edward dahil kahit papaano ay minahal niya naman talaga itong si Thea bilang kaibigan o bilang kapatid, subalit mas pinili nga nito na maging masama at hindi ito kontento sa pera. Samantala, patuloy nga ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pala nila naisama si Aldrin sa mga taong wanted dahil ayon nga sa kanila ay si Thea lamang ang naituro noon ng mga saksi na siyang may pakana nga sa nangyari dito kay Edward. Nananatili namang comatose itong si Edward dahil na rin sa pagkakabagok ng kanyang ulo. Kaya naman hindi pa siya makapag-testify na si Aldrin nga ang gumawa niyon sa kanya. Samantala, habang binuburol nga itong si Thea ay sobrang nasasaktan naman ang kanilang anak. Hindi niya alam ang kanyang mararamdaman dahil wala na nga siyang nanay at comatose pa ngayon itong si Edward. Himala nga na isang araw ay nagising itong si Edward at dito niya na nga sinabi na hindi lang si Thea ang may gawa nun, kundi pati na rin si Aldrin.